kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga, ay may pag-uusapan po muna tayo patungkol sa pinost ng showbiz columnist na si OG Diaz, na kung saan ay tila pinatutungkulan ito ang isang noontime show, and I'm not mistaken mga kaparokya, ito nga po ay ang Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya, ayon dito sa kanyang pinost sa kanyang stories, hindi po natin alam kung sa Facebook or sa kanyang Instagram account, ay may isang noontime show daw po mga kaparokya na hindi daw po pinabanggit sa bidang aktor, yung co-actor nito, na kung saan ay para sa akin ay hindi po maganda ang ilan sa mga sinabi nito. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, may pinost nga po si OG Diaz patungkol sa isang noontime show. Pero mga parokya, ang noontime show na to ay malamang sa malamang ang pinatutungkalan dito ay ang Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Ayon sa kanyang post sa kanyang social media stories po ito mga kaparokya, nag-promote daw mga kaparokya ng pelikula sa isang noontime show ang bida, na kung saan ay binawalan siyang banggitin ang name ng isang co-actor nito mga kaparokya. At ang rason ay dahil daw po kasama ito sa movie na isinusumpa. So dito mga kaparokya, parang disagree ako sa sinabi ni OG Diaz, sapagkat masyado naman pong exage yung pagkakasabi nito. Knowing naman po mga kaparokya, yung pinatutungkulan nito ay si Jericho Rosales, na kung saan ay nagkaroon nga po ito ng movie na Quezon, na kamakailan nga po ay nag-guest si Jericho Rosales sa Eat Bulaga. Well, in fact mga kaparokya, ay naglaro pa nga po ito sa Pera-Free segment ng nasabing noontime show. At yun nga po mga kaparokya, ayon dito ay hindi nga daw po pinabanggit ang isang co-actor nito, na pangalanan na nga po natin na si Mon Confiado, na nakasama nga po sa pelikulang The Hour of Pepsi Paloma, na ayon kay OG Diaz ay sinusumpa nga daw po ng nasabing noontime show. Well mga kaparokya, para sa akin ay parang exage naman po ang pagkakasabi ni OG Diaz na isinusumpa. Alam naman po natin mga kaparokya na hindi naman po talaga katanggap-tanggap yung tila paninira na ginawa nga po ng nasabing movie na gawa nga po ni Daryl Yap, sapagkat talaga naman pong makapanira ang banggitin ang pangalan mo sa isang movie. Kaya para sa akin mga kaparokya ay hindi naman po katanggap-tanggap ang sabihin na isinusumpa. Parang masyadong exage po yun. Paano kaya mga kaparokya yung isang kapamilya mo ay paratangan na nag-RAPE nang walang pruweba? Di ba masakit yun mga kaparokya? Kaya yung the word na isinusumpa ay para sa akin ay hindi po yun katanggap-tanggap. Disclaimer lang po mga kaparokya, hindi po natin alam na kung si OG Diaz po talaga to, sapagkat pwedeng fake news po ito. Kumbaga, pwedeng fake account na kung saan na ginagamit si OG Diaz, knowing naman po na very famous si OG Diaz when it comes sa mga balitang pang politika at pang showbiz or pang entertainment. Pero mga kaparokya, kung si OG Diaz to, ay disagree ako sa sinabi nitong isinusumpa, sapagkat wala naman po sanang problema kung maayos at hindi makapanira ang ginawa ng isang direktor, na kung saan ay binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto na nag-RAPE nga po sa dating sexy star na si Pepsi Paloma. At sang-ayon po tayo mga parokya sa sinabi nito
na kung desisyon naman po ng management ng Eat Bulaga na wag pabanggit ang nasabing co-actor ni Jericho Rosales na si Mon Confiado, ay wala naman po talagang magagawa ang sino man. Samantala mga kaparokya, ayon naman po kay Christy Fermin mga kaparokya, ay si Anjo Iliana daw po ay may malaking utang kay Bossing Vic Soto at sa kapatid nitong si Maru Soto, na kung saan ayon kay Christopher Min, si Anjo Iliana pala ay mayroong utang kay Bossing Vic Soto na mahigit na 1 milyon at kay Maru Soto naman ay mayroong kalahating milyon. Tapos sabi niya nag-usap daw sila ni Bossing Vic at Maru Soto nung sabihin niya na siya daw ay ceasefire. Hindi naman pala kasama si Bossing Vic eh. Hindi, si Maru lang. Tapos may nag-uudyo kay Bossing Vic na, Bossing, singilin mo nga. Kapal naman ng mukha niyang si Anjo. May utang na mahigit 1 milyon sa'yo pero ginaganyan ka. Alam mo daw ang sabi ni Bossing Vic? Ayon sa aking source, ang sinabi niya, huwag na hayaan mo lang siya. Gusto ko lang makita na matignan niya ako ng diretso sa mga mata ko pag nagtagpo kami. So, hindi po malayong magtagpo si Bossing Vic Soto at si Anjo Iliana once na kasuhan ito ng management nga po ng Eat Bulaga, sapagkat makapanira naman po talaga ang mga pinagsasabi ni Anjo Iliana against them. So yun nga po mga parokya, grabe po si Anjo Iliana, hindi po nito naisip na yung mga taong sinisiraan niya sa kanyang social media account ay siya palang mga taong tumutulong sa kanya. Ang laki ng utang nito kay Bossing Vic Soto kung totoo ito mga kaparokya, sapagkat ang hirap kumita ng ganyang kalaking halaga at para bayaran mo ang isang Bossing Vic Soto na wala ka naman pong pinagkukunan or yung source of income na pwede mong ipambayad kay Bossing Vic Soto at sa kapatid nitong si Maru Soto. Tapos ganyan ang igaganti mo. Parang 'di ba, parang wala kang delikadeza. Yung sinabi ni Bossing Vic Soto ay napaka-formal nun. Kumbaga, yun yung mga taong napaka-professional. Kumbaga, siniset aside nito yung kautangan. Kumbaga, hindi siya didepende sa utang ni Anjo Iliana. Pag ko sinabi nito ay gusto nitong makita na tignan siya ni Anjo Iliana sa mata. So, yun lang mga kaparokya. Napakasimple pero malalim ang sinabi ni Bossing Vic Soto sa dati nitong nakatrabaho na si Anjo Iliana. Malaman yun mga kaparokya, kahit ganun lang kasimple ang statement ni Bossing Vic Soto ay napakalalim nun. Yun yung tipong simple mga kaparokya pero ramdam mo na talagang may hinanakit sa ginagawa ng kanyang dating katrabaho. Kumpare pa nga itong mga kaparokya eh. Yun nga yung mahirap mga parokya, tatawagin mong kumpare pero sisiraan mo. Parang napaka-unprofessional at disrespectful ang attitude or yung act ni Anjo Iliana. Paano kaya nito mababayaran ang utang nito kay Bossing Vic Soto? Gayong wala naman po siyang source of income. At sino pa ba ang magtitiwala dito mga kaparokya kung ganto ang pag-uugali nito? Mahirap pakisamahan ang gantong tao sapagkat kung may nagawa kang hindi nito nagustuhan ay may possibility na siraan kanito. Alam nyo mga kaparokya, kailangan ng psychiatrist na siguro ni Anjo Iliana sapagkat nawawala na nga po ito sa kanyang ulirat. He is out of his mind mga kaparokya. At wala bang gumagabay dito kay Anjo Iliana? Wala bang kaibigan na pwede magsabi sa kanya na tigil-tigilan na yung paninirang ginagawa dahil pwedeng ikapahamak niya ito bandang huli? Siguro naman mga parokya meron, kaso nga lang nagbibingi-bingihan ang taong ito. Masyado daw siyang sikat mga kaparokya sa social media dahil nga po sa paninira nito sa mga dating nakatrabaho at kumpare pa nga mga kaparokya eh. Yun yung masakit dun mga parokya, tinatawag niyang kumpare tapos sisiraan niya.
Well, in the end naman mga parokya, pagsisisihan niya ito at dadalhin niya ito habang buhay. Kumbaga, hindi naman po ang mga siniraan nito ang nawalan, kundi siya po ang nawalan. Nawalan ng credibility, nawalan ng mga kaibigan, at nawalan ng magtitiwala sa kanya. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulga under TVJ Facebook page na may 3.7 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers o sa oras na 12:45 PM. Ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na laro-laro pick, samantalang ang Eat Bulga naman po ay may sugod bahay mga kapatid na segment. So dito ang It's Showtime po ay may 7,700 live viewers, samantalang ang Eat Bulga naman po ay may 2,900 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:45 PM, ang It's Showtime po ay may 7,700 live viewers, samantalang ang Eat Bulga ay may 2,900 live viewers. So may kita po natin dito mga kaparokya, ang pagitan ng views nila sa kanilang Facebook ay 4,800 viewers at pabor nga po yan sa It Showtime. So mapunta tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. So disclaimer lang po mga kaparokya, wala po tayong nakitang live na main YouTube channel, sa main YouTube channel ng It Showtime. So mapunta tayo dito sa main YouTube channel ng GMA Network na kung saan mga kaparokya sila po ay may kasalukuyang subscribers na 40.6 million subscribers. At para naman po sa Eat Bulga under TV5 YouTube channel na may 2.67 million subscribers. So sa oras na 12:46 PM ang It's Showtime mga kaparokya under GMA Network, sila po ay may 83,000 viewers. So ganyan po kataas ang views ng main YouTube channel ng GMA sapagkat wala nga pong live ang main YouTube channel ng It's Showtime. Baka nagkaroon po ng technical difficulties. So mapunta tayo sa TV5 rather ng Eat Bulga. Sila po ay mayroong 14,000 viewers. So hanggang sa oras na 12:47 PM ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel, sila po ay may 88,000 viewers. At ang Eat Bulga naman po under TV5 ay may 14,000 viewers. So try po natin hanapin mga kaparokya kung may live po ang It's Showtime. Pero ilang beses na po akong naghanap mga parokya ay wala po talagang live ang It's Showtime. So try natin yung main YouTube channel ng It's Showtime na ABS-CBN It's Showtime. Wait lang po tayo mga kaparokya. Try lang po natin sapagkat para maging fair naman po tayo. Ito ABS-CBN It's Showtime. So wala pong lumalabas mga kaparokya na live na main YouTube channel ng nasabing noontime show ni Vice Ganda. So mapunta tayo sa main YouTube channel ng Eat Bulga under Eat Bulga TVJ na may 1.71 million subscribers. So as of 12:48 ang Eat Bulga po, sila ay may 113,000 viewers. So again, ulitin natin, sa oras na 12:48 PM ang Eat Bulga, sila po ay may 113,000 viewers. So try natin hanapin yung ABS-CBN Entertainment mga kaparokya. Baka meron silang live para po sa It's Showtime. Even yung ABS-CBN Entertainment YouTube channel ng ABS-CBN ay wala rin po mga parokya. So nagpuntahan po ang ilang viewers ng It's Showtime sa main YouTube channel ng GMA Network. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime ay 96,000 total views at sa Eat Bulga ay 130,000
total views. Sa Facebook Live, 8,000. Sa It's Showtime, 3,000 naman po sa 8 Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 88,000. Sa GMA Network, 14,000 naman po sa TV5. So, tambak po ang inabot ng TV5 sa GMA Network. At pagdating sa main YouTube channel ay 113,000 sa 8 Bulaga. At wala naman po sa It's Showtime dahil wala po silang live sa kanilang main YouTube channel. Try po natin mamaya mga kaparokya sa ikalawang bahagi ng ating online viewership ngayong araw po. So dito mga kaparokya ay lamang po ng 34,000 views ang noontime show ng Legendary Trio against sa It's Showtime. At wagi po pagdating sa online viewership ang nasabing noontime show ng Iconic Trio. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:51 PM. So magpapaalam na ako sa inyo mga parokya. Magsingat po tayo. Thank you and God bless.